Hay naku, tingnan mo siya. Nagkukunwari na namang busy. Tumawa ng malakas ang ate ko para marinig ng lahat. Relax ka lang. Isang exam lang naman yan. Kailangan ka ng mga pamangkin mo. Hindi man lang ako tiningnan ni tatay. Iniurong lang niya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa at nagsabing, "Huminahon ka at makinig. Huwag ka nang tumuloy. Pamilya muna bago ang lahat. Makakapag-retake ka naman ng exam. Ang ate Lara mo? Hindi pwedeng mag-retake sa pagiging nanay." Ngumiti ang lahat na parang napakakatwiran ng sinabi niya, na parang ang bait-bait nila. At may kung ano sa loob ko ang biglang tumahimik dahil hindi ito ang unang pagkakataon na ang buhay ko ay itinigil para sa kanya. Ito lang ang unang pagkakataon na hiniling nilang burahin ko ang isang bagay na may pangalan ko, ang kinabukasan ko na nakatatak sa itim na tinta sa isang exam schedule na ilang buwan kong iningatan na parang isang babasaging pangako. Magandang araw. Ako nga pala si Myla. At sa pamilyang ito, ako ang laging maaasahan. Ang tahimik, ang laging nagpaparaya. Tumango ako. Lagi naman akong tumatango. Ako na po ang bahala sa mga bata. Mahina akong sabi. Nakatuon ang mata sa aking kape para hindi nila makita ang nagbabagang damdamin sa likod nito. Sumandal si Ate Lara nang may kasiyahan. Kita nyo na. Naiintindihan ni Myla. Ang hindi niya naintindihan, ang hindi nila kailanman naintindihan, ay kung gaano kabigat ang laging maging taong nakakaintindi. Ang buong bahay ay amoy baby powder at pritong almusal, at ang matalas na hapdi ng pagkabigo na natutunan ko ng lunukin. Nagsimulang maglista si ate ng mga schedule, oras ng tulog, merienda, at kung aling palabas sa TV ang nagpapakalma sa bunso. Pahabol pa ni tatay. Siguraduhin mong hindi ka aalis ng bahay. Ayaw namin ng anumang sorpresa. Sorpresa na parabang naging impredesible ako kahit kailan. Umakyat ako sa aking kwarto, isinara ang pinto, at umupo sa kama habang hawak ang aking telepono. Nakatitig sa address ng universidad na parang isang lihim na lagusan. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi sa takot, kundi sa kalinawan ng isip. Dahan-dahan kong inimpake ang aking bag. Calculator, school ID. Ang asul na ballpen na sabi ng propesor ko ay nagdadala daw ng swerte. Kahit hindi na ako naniniwala sa swerte ngayon. Tanging sa tamang tiyempo na lang, sa lakas ng loob, at kung gaano katagal mong kayang pigilin ang hininga bago mo piliin ang iyong sarili. Sa baba, inaabot na sa akin ni ate ang baby monitor. "Ikaw talaga ang tagapagligtas ko," sabi niya. "Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka." Ngumiti ako. "Mabait? Perpekto?" Tapos sinabi ko, "Siyempre, dito lang ako." Umalis sila makalipas ang 20 minuto, kumbinsidong lumiit na naman ang mundo ko para magkasya sa mga plano nila. Pagkasyat ng pagsara ng pinto sa harap, sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ako nanatili kung saan nila ako nilugar. Dinampot ko ang aking bag, isinuot ang aking sapatos, at bumulong sa walang tao na pasilyo. Kahit ngayon lang, ako naman. Sa labas, iba ang ihip ng hangin, parang nakamasid, at sa pagitan ng hagdanan ng bahay at kalsada, napagtanto ko na hindi lang ito basta exam na pupuntahan ko. Ito ang sandaling hindi nila ako mapapatawad kailanman, at hindi ko pa nga ito nagagawa. Amoy malamig na bakal at murang pabango ang loob ng jeep. Walang tigil ang pag-alog ng tuhod ko, hindi dahil huli na ako. Hindi ako huli, kundi dahil hinihintay kong sumabog ang telepono ko sa aking kamay. Hinihintay na ma-realize ni tatay na masyadong tahimik ang bahay, na mapansin ni Ate Lara na nasa mesa pa rin ang baby monitor, na may makakita sa wakas, sa puwang kung saan ako laging nakatayo, na natiling tahimik ang telepono ko. Sa labas ng bintana, dumaan ang lungsod sa anyo ng abong mga gusali at basang kalsada. Pinanood ko ang mga estudyanteng sumasakay at bumababa. Yakap ang kanilang mga folder, bumubulong ng mga formula, namumuhay sa mga kinabukasang walang sinuman ang nagtangkang magkansela para sa kanila. Diin ko ang hawak sa aking ID na parang isang panangga. Sa isang red light, nag-vibrate ang phone ko. "Tatay, asan ka?" "Tatay,
Kakatawag lang ng ate mo. Umiiyak ang mga bata. Tatay, wag mong gawin ito, Myla. Nanikip ang lalamunan ko, pero nanatiling matatag ang kamay ko. Wala akong tainip. Hindi pa. Nang huminto ang jeep malapit sa campus, bumaba ako sa hanging amoy ulan at kape at tila gising na gising. Tumalsik ang tubig sa sapatos ko mula sa isang mababaw na putik at natawa ako ng mahina, isang maliit at basag na tunog na parabang nakalimutan ko na kung paano tumawa. Ang hall ng exam ay puno na ng ingay. Daan-daang boses, kinakabahan at buhay na buhay. Umupo ako sa ikatlong row sa gitna, eksakto kung saan ko binalak ilang linggo na ang nakararaan. Ibinaba ko ang aking bag at muling umilaw ang telepono ko. Nanay, umiiyak ang ate mo. Nanay, paano mo nagawang umalis kung kailan kailangan kanila? Nanay, hindi ka namin pinalaking ganyan. Masakit yon. Hindi dahil totoo, kundi dahil halos totoo na. Tumikhim ang bantay ng exam at nagsabing, "Phones off, bags under your chairs." Iinlusot ko ang telepono ko sa bag, ang dibdib ko na napakalakas. Nasigurado akong naririnig ito ng babaeng katabi ko. Sa isang saglit, sinubukan akong hilahin pabalik ng guilt, ang lumang reaksyon, ang lumang tali sa leeg. Tapos lumapag ang mga test paper sa mesa ko. Ang pangalan ko ay nakaimprenta sa itaas at bigla, hindi ko na iniisip ang mga umiiyak na pamangkin o galit na mga magulang o ang perpektong buhay ni Ate Lara. Napilit kong itinataguyod na parang scaffolding. Ang iniisip ko na ay ang lahat ng bagay na tahimik kong binuo sa mga sulok na hindi nila kailanman tiningnan. Kaskas ng mga ballpen, paglipat ng mga pahina, oras na umausad ng walang paalam. Sa kalagitnaan ng exam, gumaan ang pakiramdam ko, hindi masaya, hindi ligtas, kundi totoo. Nang matapos ito, manhid ang mga kamay ko, umiikot ang paningin ko, at ang dibdib ko ay parang sa wakas ay nakahinga ng maluwag pagkatapos ng ilang taong pagkalunod. Sa labas ng hall, sumilip ang araw sa mga ulap, sa maninipis na linyang ginto. Kinuha ko ang aking telepono. 30 missed calls at isang mensahe na nagpainog sa sikmura ko. Ate Lara, kapag may nangyari sa mga anak ko, kasalanan mo to. Nakaabang ang mga daliri ko sa screen. Pagkatapos ay binuksan ko ang kamera. Itinutok sa sign ng universidad sa likuran ko at kumuha ng litrato. Patunay na pinili ko ang isang bagay na kailanman ay hindi nila pinili para sa akin. Hindi ko pa ito sinend dahil hindi ko pa noon napagtanto na binubuo na pala nila ang kwento kung saan ako ang kontrabida at ibibigay ko na sana sa kanila ang litrato para gamiting ebidensya. Tumigil ang hinlalaki ko ng ilang segundo. Pagkatapos, sinend ko ang litrato sign ng campus, asul na langit. Hawak ko pa rin ang exam permit ko. Walang caption, walang paliwanag, katotohanan lang. Mabilis na dumating ang sagot. Nanay, seryoso ka ba ngayon? Tatay, pinili mo yan kaysa sa pamilya mo. Ate Lara, hindi ako makapaniwalang napaka-selfish mo. Selfish? Makasarili? Ang salitang iyon ay nakabuntot sa akin. Buong buhay ko na parang babala na takot akong matanggap. At ngayon, sa isang litrato, nakuha ko na sa wakas. Humapdi ang dibdib ko, pero may ibang umusbong kasabay nito. Isang kakaibang kalmado. Nag-type ako ng isang pangungusap. Ako. Pinili ko kung ano yung laging sinasabi ninyong mahalaga. Pagkatapos ay inilagay ko ang telepono sa aking bag at nagsimulang maglakad. Sa likuran ko, patuloy ang buhay sa campus. Tawanan. Mga sasakyan. Isang street musician na tumutugtog ng kantang masyadong puno ng pag-asa para sa sakit ng sikmura ko. Naglakad ako hanggang sa manginig ang mga binti ko, hanggang sa mawala ang adrenaline at sakit na lang ang natira. Doon ko napagtanto ang isang nakakatakot na bagay. Hindi sila galit dahil sumuway ako. Galit sila dahil pinatunayan kong kaya ko, dahil sa oras na tumigil ako sa pagpapakita kapag tinawag. Tumunog ulit ang telepono ko ng paulit-ulit,
Pero ang mensaheng nagpatigil sa akin ay hindi galit. Malamig, maingat. Tatay, umuwi ka na. Kailangan nating pag-usapan ang ginawa mo. Hindi anong nangyari. Hindi kamusta ka, kundi anong ginawa mo. Na parang ako ay isang problemang kailangang ayusin. Tinitigan ko ang screen, lumulubog ang puso dahil alam ko ang tunong iyon. Iyon ang boses na ginagamit niya bago maging kasalanan ko ang lahat ng bagay sa bahay namin. At sa pagkakataong ito, wala akong balak na humingi ng tawad para makaalis dito. Pero hindi ko pa rin alam kung hanggang saan ang kaya nilang gawin. Nakauwi ako bago lumubog ang araw. Masyadong tahimik ang bahay. Yung uri ng katahimikan na parang scripted, na parang nagkasundo na ang lahat sa kanilang mga linya bago ka pa pumasok. Nakaupo si tatay sa hapagkainan. Si nanay ay nakatayo sa may lababo, nakahalukip-kip. Si ate Lara ay nasa sofa, namumula ang mga mata. Hawak ang telepono na parang kanina pa umiiyak para sa isang manonood. Walang nagtanong kung okay lang ako. Unang nagsalita si tatay. Kalmado, mapanganib. May ideya ka ba kung anong klaseng sitwasyon ang ibinigay mo sa ate mo ngayong araw? Dahan-dahan kong ibinaba ang aking bag. Sinabihan niyo akong huwag ituloy ang exam ko. Singit ni nanay. Matalas, sinabihan ka naming tulungan ang pamilya mo. Tumingin ako kay ate Lara. Hindi ka nakiusap. Nag-assume ka lang. Nanginig ang bibig niya. Pero tumigas ang tingin ng mga mata niya. Kasi lagi ka namang umuoo. Humilig paharap si tatay. At ngayong araw, ipinahiya mo kami. Kinailangang umalis ng nanay mo sa trabaho. Kinailangang umuwi agad ni Lara. Alam mo ba kung ano ang itsura noon sa ibang tao? Doon ko naunawaan. Hindi ito tungkol sa mga bata. Tungkol ito sa abala, tungkol sa imahe. Pumasa ako sa exam. Mahina kong sabi. Walang ngumiti. Umiling si tatay. Hindi yan ang punto. At nandoon na ang pangungusap na naghari sa buhay ko. Hindi yan ang punto. Kumuyom ang mga kamao ko. Ano ang punto? Na manatili akong available? Na manatili akong maliit para tagaayos ng mga problema niyo sa schedule? Nabasag ang boses ni nanay. Bakit mo ba ginagawang drama ito? Kailangan ka namin. Tumayo si ate Lara. At ngayon sinasabi ni tatay na baka hindi na kita dapat palapitin sa mga bata dahil malinaw na wala kang pakialam. Mas masakit ang mga salita kaysa sa sigawan. Hindi lang paninisi, kundi parusa. Naramdaman kong may nagbago sa dibdib ko. Isang bagay na marupok ang napigtal. May pakialam ako sapat para palakihin ang sarili ko. Sabi ko, dahil masyado kayong busy sa pagpili sa kanya. Kumaskas ang upuan ni tatay paatras. Tama na yan! Itinuro niya ang hagdanan. May utang kang apology sa ate mo. Ngayon, sa isang saglit, muntik ko nang ibigay iyon. Malakas ang muscle memory ng nakasanayan. Pero nakita ko nang malinaw. Kung hihingi ako ng tawad, magiging patunay ang araw na ito na ang kinabukasan ko ay laging pwedeng isantabi. Itinaas ko ang aking baba. Ayoko. Tumahimik ang buong kwarto. At sa katahimikang iyon, napagtanto ko na ang pamilyang ito ay hindi natutong makitungo sa bersyon ko na hindi nagpapabali. Unang nagbago ang mukha ni tatay. Hindi galit, kundi kalkulasyon. Kung titira ka sa pamamahay na ito, dahan-dahan niyang sabi, susundin mo ang batas ng pamilyang ito, dagdag ni nanay. Mas mahina, pero kasing talas, at ang pamilya ay nagsasakripisyo. Tumawa ako ng isa. Lumabas ito bago ko pa mapigilan. Hindi nakakatawa, pagod lang. So, ganun na lang yon, sabi ko. Ang edukasyon ko ay optional. Pero ang kaginhawaan ni Ate Lara ang batas. Humalukip-kip si ate. Nag-a-acting ka na parang biktima. Walang pumilit sa iyong manatili dito ng ganito katagal. Tumama yun ng malakas. Pero kalahati ay totoo at kalahati ay malupit. Tumayo si tatay. Siguro panahon na para matutunan mo kung ano talaga ang presyo ng kalayaan. Naglakad siya papunta sa kabinet sa pasilyo at naglabas ng isang sobre.
Pangalan ko ang nakasulat, ang papeles ko para sa scholarship. Ang mga dokumentong ipinagmakaawa ko sa kanyang ihulog sa koreo, ilang buwan na ang nakararaan. Ang mga dokumentong ipinangako niyang naipadala na. Nalaglag ang sikmura ko. Hindi ko ito ipinadala, sabi niya. Hinihintay kong magpakita ka ng mas maayos na commitment sa pamilyang ito. Nanlabo ang paningin ko. Ginamit niyo ang kinabukasan ko bilang panakot, bulong ni nanay. Gusto lang naming unahin mo kung ano ang mahalaga. May malamig na bagay ang dumapo sa dibdib ko. Hindi lang nila ako pinakiusapang lumiban sa exam. Kinokontrol na pala nila ang landas ko sa simula pa lang. Kinuha ko ang sobre, nanginginig ang mga kamay. Wala na kayong karapatang magdesisyon sa buhay ko. Tumigas ang boses ni tatay. Pwes, wag kang umasa ng suporta namin. Tiningnan ko ang bawat isa sa kanila, ang mga taong nagpalaki sa akin para maging kapakipakinabang, hindi para mahalin. At sa sandaling iyon, alam kong hindi ito tungkol sa pagbabantay ng bata. Tungkol ito sa pag-aari. At tapos na akong maging isang bagay na inaakala nilang pag-aari nila. Hindi ako umiyak. Hindi doon. Hindi sa harap nila. Kinuha ko ang sobre, tumalikod, at naglakad papunta sa kwarto ko ng tuwid ang likod at manhid ang mga kamay. Sa loob, nilak ko ang pinto at napaupo sa sahig. Humihingal na parang tumakbo ako ng ilang milya, imbes na tumawid lang ng pasilyo. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang mga salitang iyon. Binuksan ko ang laptop ko gamit ang nanginginig na mga daliri at nag-log in sa school portal. Alam ko na kung ano ang makikita ko. Application status. Incomplete. Documents missing. Nanikip ang lalamunan ko. Tapos nakita ko ang deadline. Hating gabi. 3 oras na lang. Pinunasan ko ang mukha ko. Ini-scan ang bawat papel sa sobreng iyon. Nag-upload ng files, nag-type, hanggang sa sumakit ang mga pulso ko. Nang lumabas sa wakas ang confirmation screen, idiniin ko ang noo ko sa mesa at bumulong, "Please." Sa labas ng pinto ko, narinig ko ang boses ni Ate Lara. Nagdadrama lang yan. Lagi niyang ginagawa yan pag hindi nasusunod ang gusto niya. Ngumiti ako sa gitna ng luha. Dahil sa unang pagkakataon, hindi ko ito ginagawa para mapansin nila. Nag-vibrate ang phone ko. Unknown number. Sinagot ko, "Hi, ito po ang University Housing Office. Natanggap namin ang inyong emergency accommodation request." Emergency? Hindi ko intensyong magtunog na ganoon kalala. Pero hindi ko siya itinama. Opo, sabi ko. Pwede po akong pumunta ngayong gabi. Nang buksan ko ang pinto ko, na nakasuot ang backpack, gulat na gulat si tatay. Talagang aalis ka? Sinalubong ko ang mga mata niya. Malinaw. Nakaalis na ako, sabi ko. At sa pagkakataong ito, walang nagsabi sa akin na bumalik, pero nararamdaman ko. Hindi pa sila tapos sa akin. Amoy sabon at mga buhay na nagsisimula muli ang hallway ng dorm. May tumatawa sa likod ng isang pinto. May umiiyak naman sa isa pa. Nakakapanibago kung paanong nanatiling normal ang mundo habang ang sa akin ay nawawasak at nabubuong muli ng sabay. Ibinagsak ko ang bag ko sa makitid na kama at sa wakas ay hinayaan ang sarili kong huminga tapos umilaw ang phone ko. Hindi si tatay, hindi si nanay, si Ate Lara. Ate Lara, sabi ni tatay, kapag hindi ka bumalik at humingi ng tawad, puputulin na nila ang lahat ng sustento sa'yo. Ate Lara, wala ng tulong, wala ng bahay, wala ng pamilya. Tinitigan ko ang salitang pamilya na parang nakasulat ito sa lengguaheng hindi ko na ginagamit. Ako, nakapili na kayo kung sino ang mahalaga. Lumabas ang 3 tuldok. Nawala. Tapos, Ate Lara, alam mong hindi ko naman hiningi ito. Ate Lara, pwede ka naman kasing tumulong na lang gaya ng dati. Gaya ng dati. Ayan na naman. Ang ekspektasyon na ang pag-iral ko ay isang serbisyo. Nag-type ako. Binura. Tapos sa huli ay sinend. Ako, ang pagmamahal ko sa inyo ay hindi dapat kapalit ng pagkawala ng sarili ko. Lumipas ang ilang minuto. Tapos ang mensaheng nagpabago ng lahat. Nanay,
Kung tatalikod ka ngayon, huwag ka nang mag-abalang bumalik. Huwag kang tatawag. Kapag nabigo ka, huwag kang hihingi ng kahit ano. Naramdaman ko ang huling sinulid na napigtal. Hindi maingay, malinis lang na pagkaputol. Itinaob ko ang telepono sa kama at naupo sa katahimikan. Napagtatanto ang isang bagay na nakakatakot at mapagpalaya ng sabay. Akala nila parusa ito. Pero ang totoo'y binibigyan nila ako ng permiso at gagamitin ko na ito. 2 linggo ang lumipas. Tumunog ang telepono ko habang nag-aaral ako. Pangalan ni tatay. Muntik ko nang hindi sagutin. Muntik na. Mas maliit ang boses niya ngayon. Nasira ang kotse ng nanay mo. Kailangan namin ng susundo sa mga anak ni Lara sa school. Stuck sa trabaho ang ate mo. Naisip namin na baka pwede kang tumulong. Ngayon lang naman. Ngayon lang naman. Ang parehong mga salitang ginamit nila noong pinakiusapan nila akong magpakaliit. Dahan-dahan kong isinara ang notebook ko. Sa paligid ko, ang common room ng dorm ay humuhuni ng tahimik na ambisyon. Mga estudyanteng bumubuo ng mga buhay na walang sino man ang nag-pause. May klase ako, sabi ko. Bumuntong hininga siya ng may inis. Myla, maging makatwiran ka naman. Pamilya ito. Alam ko, putol ko ng marahan. Family comes first. Katahimikan. Tapos kinuha ni nanay ang telepono. Mahigpit ang boses niya. So, talagang ginagawa mo ito? Pinarurusahan mo kami? Tiningnan ko ang kalendaryo sa dingding ko. Ang mga petsa ng exam ko, ang housing approval ko, ang schedule ng part-time job ko. Hindi, sabi ko. Pumipili ako. Bulong niya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo. At doon na lumabas sa wakas, kalmado at matatag at hindi nanginginig. Ginawa niyo ang nakabuti sa inyo. Ginawa ko ang sumagip sa akin. Isa pang tigil. Boses ulit ni tatay. Mas garalgal na ngayon? So hindi ka tutulong. Inisip ko ang batang babae na maagang natuto na ang pagmamahal ay nangangahulugang pagiging kapaki-pakinabang. Tapos inisip ko ang babaeng natuto rin sa wakas na ang pagmamahal ay hindi dapat maging kabayaran ang kanyang kinabukasan. Siyempre, malumanay kong sabi, napasinghap ang nanay ko sa ginhawa. Hindi ako tutulong. At sa unang pagkakataon, ang pagkabigo nila ay hindi parang isang hatol. Pakiramdam nito ay kalayaan. Ibinaba ko ang telepono, bumalik sa mga notes ko, at nagpatuloy sa pag-aaral. Hindi dahil galit ako, kundi dahil tapos na akong isakripisyo ang bukas ko para ayusin ang ngayon nila. At sa tahimik at ordinaryong sandaling iyon, naunawaan ko, ang paghihiganti ay hindi laging sa pamamagitan ng pagsigaw,